Mukhang dami to eh. Itong si ano, si Kitty Duterte, daming pera. Daming kurakot. Daming kurakot na pera. Anong enough? What will be enough, Sarah? When will it be enough? Oo, kailan ka titigil sa pagiging corrupt? Sara Duterte, yung mga Duterte family. Kailan kayo titigil sa pagiging corrupt? Kasi di na kayo naawa sa mga tao sa Davao City. You are lying! Come again, sir? You are lying! Mga kababayan, dito po sa ating topic, pag-uusapan ho natin itong bagong sinabi ni Sara Duterte. Apparently, mga kababayan, ito pong si Sara Duterte, hindi pa happy sa pondong nakuha ng Davao City sa kanilang flood control project. Hindi pa siya happy. Hindi pa siya masaya. Oo. Hindi pa ho siya masaya, mga kababayan. Oo. Kasi hodang siya, ang kanyang Davao City, nung panahon ng kanyang ama, ay nakatanggap ng, ito muna, 2 bilyong pisong halaga para sa infra projects, para sa flood control ng Davao City noong December 6, 2021. 2 bilyon yan, mga babayan. Antindi, di ba? At syempre, hindi rin natin makakalimutan na merong 51 billion pesos si Pulong Duterte sa loob ng 3 taon noong siya ay nanunungkulan bilang congressman ng 1st District ng Davao City. Pero anong sabi ni Sara Duterte? Kahit meron ng 2 billion noong 2021 at meron ng 51 billion noong 2021 din. Actually, 3 taon yan. 2020, 2021 at 2022. Yung 51 billion na yan. Ang sabi ni Sara Duterte, kulang pa rin daw ang pondo. Tigas ng mukha ni Sara, guys. Kulang pa raw ang 53. Well, technically 53 billion pesos. Kasi kung titignan nga natin, mga babayan, meron ng 2 billion noong December 6, 2021 at meron pang 51 billion na nakahati sa 3 taon noong 2020, 2021 at 2022. Pero sabi ni Sara Duterte, kulang pa yan. Kulang pa yan para sa pamilya ko. Lang yan itong babaeng to. Sabi, Sara says flood control master plan for Davao shelved for lack of funds. Larong pondo, guys, Larong pondo yung flood control sa Davao, guys. Sabi ni Sara Duterte. Panoorin natin yung sinabi niya. Dito niya yung sinabi, mga kababayan. Aking issue po ngayon ang korupsyon sa bansa, lalo na ang pangingailangan ng mga congressman sa pondo. Kung kayo po ang tatanungin, ano po ang dapat gawin upang maputol po ang... Take note, hindi lang ho congressman na nakikialam sa pondo, pati mga senador. Ito mga DDS na to, favorite nila ngayon yung mga congressman kasi sa Senado, nandun lahat ng kakampi nila. So gusto nilang gawin, they want to paint the Senate parang napakalinis, walang kasalanan, etc. etc. Pero alam naman natin, mga kababayan, na si Cheese Escudero ay nag-insert ng 142 billion at ang nakinabang doon ay syempre si Cheese, si Joel Villanueva, si Bongo, meron pang bukid doon, which is the residence of Mig Zubiri. Hindi, no? Pero syempre, sa mundo ng mga DDS, mga congressmen lang ang mali. Kasi syempre, ang mga congressman lang naman ang nag-imbestiga sa confidential funds si Sara Duterte. At ang kongreso lang din naman ang nag-file ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Kaya para sa mga DDS, sa mga stupid plus DS, stupid Duterte supporter. Para sa mga stupids, Sara Duterte lang ang mahusay. Napaka-inosente guys. So, balikan natin. Okay, so tuloy natin itong video. Ganitong kalakaran at maramdaman ng mga Pilipino na nagagamit ng tama ng budget. Unang-una dyan, dapat kontrolado
kontrolado ng President yung budget. Okay. Dapat kung ano yung lumalabas sa budgeting system from the Regional Development Councils, Okay. paakyat sa National Development Council, paakyat sa cabinet level, at kung ano yung napag-usapan based on development plans, yun ang masusunod. Dapat Okay. alam talaga ng Pangulo kung ano yung laman ng budget. Pangalawa dyan, dapat hindi pumabayad ang Pangulo na pakialaman ng legislators ang budget. Yun lang yung dalawang bagay dyan. Dapat Alam niyo mga kababayan, abogado naman daw tong isa si Sara Duterte. Abogado naman siya. Kasi basic na doctrine yun sa law school. May basic na doctrine ang tinuturo sa abogasya, mga kababayan. At yun ay ang the power of the purse. Ang kapangyarihan ng lehislatura na siyang sabihin kung magkano ang pondo na ilalagak sa lahat ng proyekto ng ating gobyerno. Ano sabi ni Sara? Dapat daw ang presidente ang may control? Kabubuhan nyo. Ano yung bakit? Kasi yan po ay violation ng separation of powers. Violation ng separation of powers. Kailan lamang ho nakikialam ang presidente sa pagbabudget? Makikialam lamang siya sa panghuling proseso at yan po ay sa pagpirma ng national budget. Kasama ho dito ang kanyang trabaho na mag-veto ng line item appropriation. Ano ibig sabihin yan? Pag sinabi ho ng presidente na itong bagay na to ay hindi namin kailangan, borado yan. Ganun. Hanggang bura lang ang pwede niyang gawin. Hindi yan pwedeng kontrolin ng budget. Kasi nga separation of powers. Basic doctrine yan sa law school. Abogada naman si Sara. Dapat alam niya yun. Isa pa, basic na doktrina na tinuturo sa mga abogado. The power of the purse. Ang lehislatura ang may kapangyarihan na maglagak ng budget. Kaya nga may issue sa insertions. Kaya nga nagkaka-issue sa insertions, di ba? Kasi nga, yung kanilang kapangyarihan na mag-insert sa budget o pakialaman ang national budget ay absolute. Sabihin, hindi ito pwedeng kunin sa Kongreso hanggat walang bagong konstitusyon. Kailangan ng charter change. Gusto nyo baguhin yun. Because it's a constitutional doctrine. Oo. Doktrina lang ho yan ang konstitusyon. So anong pinagsasabi ni Sara na dapat kontrolado ng presidente ang budget? He cannot control the budget. All he can do is amend line items after the bill has reached its office. And how do you amend it? By veto. Kaya kung gusto ni Sara na na kontrolado ng presidente yung budget, mag-charter change tayo. Oo, charter change tayo, guys. Oo, kailangan baguhin natin ang konstitusyon. Bigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na kontrolin ang National Expenditure Plan at ang pagpapasa ng General Appropriations Bill. Wala kasi sa konstitusyon yun. Hindi ho pwedeng kontrolin yun ng presidente. Kaya nga hindi pagkakamali ng presidente kung may mai-insert na line item sa budget. Kaya nga ang korupsyon ay nanggagaling hindi sa pagbabudget kung hindi sa maling pag-execute ng mga proyekto at maling pagbabayad ng pondo. Doon nangyayari ang korupsyon. Alam ni Sara Duterte yan, nagnakaw siya ng 612 million pesos. Alam niya yan. Alam niya yan. Expert siya dyan, ninakaw niyang confidential funds eh. Di ba nameke pa nga ng pangalan para makakupit? Oo. Tagal lang mag-design ng Supreme Court. Sana mag-desisyon ng Korte Suprema. Siguro mga second week ng September lalabas na yung decision ng Supreme Court sa impeachment. At magiging controversial na naman yun for sure. Magiging controversial na naman yan. Pero habang wala pa, dapat maintindihan natin lahat ng Pilipino na mali si Sara Duterte sa pagsabi na dapat kontrolado ng presidente ang budget dahil ang budget po ay wala sa kapangyarihan ng presidente. Yan po ay nasa lehislatura, parehong Kongreso at Senado. Kaya ka nakapag-insert si Chis Escudero ng 142 billion eh.
Ganun lang ho kasimple yun, mga kababayan. Pero ituloy din ho natin kasi meron pa ho siyang, hindi pa ho natatapos ang kabobohan ni Sara Duterte. O, tuloy natin to. Alam niya kung ano nangyayari. Pangalawa, dapat hindi siya pumapayag na pinapakailaman ng legislators ang budget. Boba talaga, no? Hindi siya pumapayag na pinapakailaman ng legislators ang budget. Boba. Batas kasi yun. Saan ba isinusulat lahat ng batas? Ang General Appropriations Law ay isang batas. So paano ba isinusulat ang isang batas? Di ba mag-uumpisa yan sa legislatura? Ba't ko ba binoto tong boba na to? Dapat di ko binoto tong boba na to eh. Budol talaga, budol. Tuloy. Ang gobyerno. So, libreng advice na yun sa kanya, diba? So, ayoko na magbigay ng libreng advice, ha? Sige. Huwag ka na magbigay ng libreng advice, mali-mali naman. Magbigay ng libreng advice, mali rin yung libreng advice. Tumigil ka naman, nahimik ka na lang. Ma'am, sa pag-iikot po ninyo sa iba't ibang bansa, may nakikita po ba kayo na best practices na pwedeng gawin sa bansa kaugnay ang walang katapusan o problema sa baha? O kayo po mismo ay may naiisip na solusyon with the consultation sa experts? Libreng advice na naman ito. Libreng advice sa administrasyon. Hindi man ako libre na konsultan ng administrasyon. Siguro dapat gawin nila yung ginagawa ko, di ba? Umiikot ako sa iba't ibang Filipino communities around the world. The overseas Filipinos and the overseas Filipino workers ang pinaka-the best ng mga consultants. Kasi sila yung nakatira, nakaikot sa buong mundo, nakanabaho sa iba't ibang lugar. Alam nila ang best practices. So anong dapat ginagawa natin? Tinatanong natin sila. Ano ba yung nakita ninyo? Ano ba yung pangarap natin para sa ating bayan? Ano ba yung doable doon sa ating bayan na best practices? Galing sa, sabihin na natin sa Kuwait, sabihin na natin sa Australia, sabihin na natin sa Netherlands. Grabe, ako mag-charge na ako ng consultation fee sa libreng konsulta ng administrasyon na ito sa akin Alam nyo mga kababayan, eto si Sara Duterte, nilulusot lang niya yung mga kalokohan niya. Nilulusot lang niya yung sinasabi niya na bumabiyahe ako, tinatanong ko yung mga OFWs para, kasi sila yung nakakaalam ng best practices, blah 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 blah. Hindi ko sinasabi na walang alam ang ating mga OFWs. May alam sila, mahuhusay ang karamihan sa kanila. Oo, pero yung kanila pong expertise at experience ay nasasaklaw lamang doon sa trabahong ginagawa nila. Ako po, di po ako OFW. Pero kapag halimbawa po, yung mga kapatid ko na nurse sa UK, pag tinanong mo siya tungkol sa flood control, malamang sa malamang, hindi rin niya alam ay sasagot niya. Kasi ang trabaho niya ay nurse sa UK. Diba? Anong alam niya sa flood control? Nurse nga siya. Oo. Yung kapatid ko na pharmacy sa Canada. Pag tinanong mo siya sa pagtrabaho niya na pagiging pharmacy sa Canada, marami siyang masasabi kasi pharmacy siya dun eh. Pero kung tatanungin mo siya tungkol sa flood control sa Pilipinas, sasabihin niya sa akin, wala ko alam dyan, ano malay ko dyan. Ganun lang ho yun. Ang expertise po ng ating OFW ay nandoon sa kanilang trabaho. Oo. Huwag mo nalang ilusot yung sarili mo, Sara Duterte, sa katamaran mo. Ginagamit mong panangga, ginagamit mong pangsangkala ng mga OFWs para sabihin na nagtatrabaho ka, pero sa totoong buhay, hindi ka nagtatrabaho. Wala kang silbi. Sa totoo lang. Oo. May mga OFWs tayo na civil engineer. Ayun, malamang sa malamang. Alam nila yung sasabihin nila sa flood control. Oo, pag civil engineer sila. Oo, di ba? Yun, alam nila yung bawa sino ba, mga OFWs natin na sikat na civil engineer. Si Palafox yata, alam ko, hindi na siya nakabase sa Pilipinas. Pero, mahusay na civil engineer yun. Mahusay na engineer yun, if not civil engineer. And he knows what he's saying about the flood control sa Philippines. So, alam niya yun. Oo. May expertise siya dun. Pero kapag OFWs na hampas lupang tulad ko, na nagtatrabaho lamang, yung expertise namin, nandun lamang, nakasaklaw lamang sa aming trabaho. Oo. Ikaw, Sara Duterte, VP ka dapat ng Pilipinas. Pero, wala ka sa opisina. Ghost ka nga ghost. Ghost BP. Napawalang kwenta nito ni Sara Duterte talaga, promise. Ghost BP. Tapos gagawin yung pangsangkalan yung mga OFWs natin para i-justify yung katamaran mo. Yung pagiging walang kwenta mong vice-presidente. May tama yung mga OFW sa kalokohan mo
Ano ba yung sunod? Sunod ba? Yan, ano ba ha? Sa Davao, for example, ang ginawa namin is nagsimula kami sa paggawa ng plano. So, nagkumuha kami ng international experts. Nasabi ko na ito noon sa Duterte Street. Kumuha kami ng international experts. Okay. Kumuha kami ng IM for Davao, Infrastructure Modernization for Davao. So, nakalatag doon ano yung mga infrastructure projects na kailangan gawin ng Davao City. Isa doon is flood control and drainage system. Kasi nga antiquated na yung drainage system ng Davao City, tapos mabilis yung urbanization. So, kailangan sumusunod din yung flood control projects. Tsaka updating ng drainage system. Pagkatapos naman nung lumabas doon sa IM for Davao, Infrastructure Modernization for Davao, na mga listahan ng mga, "Uy, yung kunin yung biyahe!" Baliwang wala. Ano yun? Nakikipag-usap ka sa... Tapos bigla kang tatalikod? Ano yun? Tsaka updating ng drainage system. Pagkatapos naman nung lumabas doon sa IM for Davao, Infrastructure Modernization for Davao, na mga listahan ng mga, "Uy, yung kunin yung biyahe!" Baliwang wala. Kala nyo cute yun? Saan cute? Hindi yun cute. My God. Ano na yan? Baliw. ADHD. Diyos ko, baliw talaga itong babaeng to. So, pagdating doon, lumabas doon na kailangan niya flood control and drainage projects. So, since hindi naman namin alam pa kung ano yun, gumawa na naman kami ng isa pang plano. Out of that big master plan, meron kami maliit na plano doon, nakalagay na doon, nakalatag na doon. Ano yung mga kailangan gawin ng Davao City na mga projects para makontrol yung baha at maayos yung drainage system. Ang problema lang, sinabi ko na rin ito dati, andyan yung plano namin, pero walang interest yung gobyerno, yung national government, through the DPWH na fundingan, nabigyan ng pondo yung mga projects. At hindi ito bias na kasi hindi naman kami ang gumawa nito eh. Kumuha kami ng consultants, international experts, to help us make that plan based on their experiences. Magkano singil per hour ng konsultant ng administration na ito? Magkano mga konsultant nila ito? Milyon-milyon na ito. Sabihin na kanya. Okay. Patawa to si Sarah, feeling expert. Oo. Pag consultant ka, ibig sabihin may expertise ka on a specific on a specific topic. Oo, may expertise ka dun. Oo. And alam niyo mga kababayan, itong si Sarah, feeling niya expert siya. Oo. Kung expert ka, ba't hindi ka magstay dito at ayusin mong Pilipina? Kaso nyo, wala siyang expertise. DepEd nga, pumalya siya eh. Ano yung expertise niya? Wala. But anyway, ito na nga. Sabi niya, ang claim kasi ni Sarah, meron daw silang flood control master plan sa Davao. Oo. Na hindi raw pinondohan ng DPWH. At hindi raw pinondohan ng national government. Okay, sige. Fact check natin yan, mga babayan. Ito po ay merong balita noong 2018, April 24, 2018. DPWH and JICA Inc. Pact on Davao City Flood Control and Drainage Project. Ayan po. Malino na malinaw ano. In a statement Tuesday, the DPWH said the project aims to enhance the river basin and improve drainage system in Davao City in accordance with JICA's environmental and social considerations. So, 2018 ho ito. Kailan ho naging mayor si Sara Duterte ng Davao? Nakadalawang term siya. So, 2016 to 2019 at 2019 to 2022. So, ibig sabihin mga kababayan, April 24, 2018, sino na ho ang mayor niyan sa Davao City? Si Sara Duterte. Okay. At hindi pa po dyan natatapos. Meron pa hong papeles yan na inilabas. Noong April 4, 2019, Special Order Number 32 ng DPWH, kung saan nagsasabi na bubuo sila ng steering committee para sa flood control master plan ng Davao City. Ayan, 2019 yan, May 15, 2019. Okay. Yan. That is, mga babayan, 1 year after magpirmahan sila ng Memorandum of Understanding, MOU. After 1 year, saka palang gumawa ng steering committee. 2019 na. Ngayon, mga kababayan, kung 2018 at 2019 nag-umpisa yung steering committee for the flood control master plan,
Ang sinasabi kasi ni Sara Duterte, ayaw daw pondohan ng national government. Tayo naman, ina-assume natin na yung national government ng Marcos administration. Mga kababayan, kung titignan nyo to, 2018 nag-umpisa yung proyekto, 2019, doon pa lang sila bumuo ng steering committee. What does that tell you? This project was not even under the Marcos administration. Nag-umpisa ho ito, wala pa sa Marcos administration. So, sinong hindi nagpondo? Ang hindi nagpondo, you guessed it, ay ang tatay mismo ni Sara Duterte. Hindi niya pinondohan yung flood control master plan. Anong pinondohan niya? Ang pinondohan niya ay yung Davao City lang. Yun, no? 2021. 2 billion noong 2021 at itong pinakamalala, 51 billion noong 2020, 2021 at 2022. Di ba? Lupit-lupit. Ang lupit-lupit. Pero kahit pinondohan na ng around 53 billion pesos ang flood control project ng Davao City, 265 areas pa rin sa Davao City ang binabaha. Ay, tigas na mukha ni Sara Duterte na. Kulang pa raw 53 billion, guys. Kasi sabi ni Sara Duterte, hindi raw kasi pinondohan yung flood control master plan. Ano hindi pinondohan? Meron silang 2 billion noong 2021 at 51 billion simula 2020 hanggang 2022. Parang hindi pinondohan. Sinungaling no? Sinungaling si Sara Duterte. Napakasinungaling ni Sara Duterte. At mukhang kailangan pa niya na kailangan pa niyang dagdagan ang budget. At hindi pa nagtatapos diyan ang kapal ng mukha ni Sara Duterte. Sabi ni Sara Duterte, kasabi kasi ni PBBM, di ba? Gusto ro niyang magkaroon ng lifestyle check sa lahat ng government officials sa Pilipinas. Di ba yung sabi niya? Sabi ni Presidente yan. Sumagot dito ngayon si Sara. Ano sabi ni Sara? Hindi lang dapat dapat to deep dive hanggang sa damis ng mga politiko. Dapat nila lifestyle check. Sabi ni Sara. Ang baliw may tsura niyang baliw. Sabi niya, oo, dapat lang. Hindi lang yung elected public officials. Pati mga appointed public officials. Natural. Oo, natural. Oo, lahat talaga yan. Oo, lahat yan. Kasama ka dyan, uy. Dapat ikaw rin magpa-lifestyle check, Sara Duterte. Oo. Dapat ikaw din. Tapos gusto pa niya, hindi lang yung on the surface lang daw dapat. Dapat hindi lang daw titignan kung ano yung nakalagay sa salin. Dapat daw deep dive hanggang sa damis. Ikaw, Sara Duterte, minsan yung kabaliwan mo, it works against you. Di pala minsan, palagi pala. Yung ugali mo talaga ng it works against you. Bakit? Lahat ng sinasabi mo, back to you. Bumabalik kay Sara Duterte lahat ng sinasabi niya. Kasi ang sabi niya, wag daw tumigil sa salin. Mga kababayan, umpisahan muna natin sa salin. Kasi, simula nung naging presidente si Rodrigo Duterte, until today, never natin nakita ang Duterte salin. Never na tayo nakakita ng salin ng Duterte. Shoutout kay Samuel Martires na talagang pinrotektahan ng Duterte salin. Diba? Umpisahan mo na, Sara. Gusto mo naman pala pangunahan mo na. Magbida-bida ka na ngayon, Jollibee. Oo. Baka Jollibee ka na ngayon. Unahan mo na, labas mo na yung salin mo. Tapos, alam nyo maganda, i-lifestyle check din, si Kitty. Oo. Magandang i-lifestyle check si Kitty Duterte. Alam nyo kung bakit? Alam nyo naman. Goyard na bag, 120,000. Dior na bag, 350,000. Hermes na bag. Saan na yung Goyard? Ito yun yan Goyard, Dior. Yan. Ano pa? Hermes na bag, 1.3 million pesos. Grabe, no? Top handle, Chanel daw, 400,000 pesos na bag. Extra bag pa, 200,000 pesos na extra bag. Hermes na bag, Kelly 25, 1.25 million pesos. Hermes na Constance bag, 890,000 pesos. Yan ang dami. Oo. Di ba? Daming pera. Yan ang dami. Oo, daming pera Mukhang pinagtaguan to ng pera Oo,
Ito pa, oh, yung pendant. Oh, pendant. Pendant. Ayan. Magkano ba to? Saan yun? Tiffany not. Tiffany. Mahal yan. Tiffany yan eh. Oo. Magkano? $7,800, guys. Oo. Grabe. Milyones. $7,800. Grabe. Oo. Grabe. Mukhang dami to eh. Itong si ano. Si Kitty Duterte. Daming pera. Daming kurakot. Daming kurakot na pera. Oo, kaya mga kababayan, no, nung nagkaroon ng total of 53 billion pesos na budget ang Davao City, bumaha talaga. Bumaha ng pera sa bulsa. Oo, bumaha ng pera sa bulsa ng mga Duterte. Kaya ho dapat talaga i-lifestyle check ang mga Duterte. Lifestyle check na agad. Ngayon na. Oo. Para makita na natin kung gaano kalayo ang sweldo ng mga Duterte sa kanilang karangyaan. At doon makikita natin ang kanilang katiwalian. Lifestyle check na. Gora na. Gusto ko pala deep dive eh. Diba, Sarah? Unahin na natin sa inyo, sa pamilya mo. Oo, para masaya. Well, at the end of the day, mga kababayan, ang sinasabi ni Sara Duterte, kulang pa raw ang perang nailagak sa Davao City para i-resolbahin ang flooding issue ng kanilang lugar. Kung kulang pa ang 2 billion noong 2021 at 51 billion over 2020 hanggang 2022, anong enough? What will be enough, Sarah? When will it be enough? Oo, kailan ka titigil sa pagiging corrupt? Sara Duterte, yung mga Duterte family. Kailan kayo titigil sa pagiging corrupt? Kasi hindi na kayo naawa sa mga tao sa Davao City. Nahihirapan sila habang kayo nagpapayaman sa kanilang paghihirap. Nakakadiri. Lalo-lalo nakakadiri kapag supporter ka pa rin ng Digong hanggang ngayon. Kung supporter ka pa rin ni Sara at kung sino man Duterte, kung supporter ka pa rin nila, nakakadiri ka.